Mic check, 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3. Alright guys, ito yung pangako ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga changes nitong motor after ng huling video ko parang 3 years ago. Same place, same bike, tapos ito yung mga binago namin. Ito yung QACR 152 natin. Ang dami kasi nagre-request din sa comment section ng pinost ko to. So ito, ipapakita ko yung mga binago, tapos kung ano sa tingin nyo. Ayan. So simulan natin sa pambansang tanong, gulong. Yung gamit ko dito is 21 inches na rim. Nakita ko sa marketplace. Galing yata to sa XR, hindi ako sure. Pero 21 yan na 1.65. Ayun, sorry, 1.60 pala. 1.85 yung susunod kasi dito. 1.60 yan. Size ng gulong is 90 by 21. Ayan, ganito siya. Silver. Steel yan. So, ang gusto ko kasi sa steel, kahit maflatan ka, matibay siya. Hindi siya agad nababali or nabebengkong. Yan, 1.60. Ito yung 1.85 sa likod, 18. 120, 90 by 18. Yan yung combination niya. Ang inspiration nito is yung mga 1970s na mga scrambler. Pero originally, ibabrat sana namin. Pero masyado kasing marami na gumagawa ng brat ngayon. And gusto namin magbigay ng touch namin dun sa motor and parang identity niya. So, ito yung mga 1970s na mga scrambler base. Yung stance niya na naka 2118, tapos hindi naka-extend yung fork. Ayan, ito pala. Next, stock yung fork, stock yung shock, stock yung swing arm. Ang binago dito is etong upuan. Ito, binawasan to ng 3 inches. Tapos ang inano lang namin, 'di ba? Yung chassis binawasan ng 3 inches, tapos hanggang dito lang yung upuan niya. So single seater lang talaga to. Kapag umupo ako, parang hanggang dito yung nauupuan ko. Next is yung tank. Yung tank is galing sa Indonesia, yung TS na tank. Ginawa namin ganito, raw finish lang siya, parang ginrinder para kumintab, tapos tinap coat na lang namin. Same sa fender. Yan, sa fender, sa handlebar, ganyan din. Kininis, tapos tinap coat. Pero ito kasi, naulanan, kaya yan, kinalawang siya. Pero okay lang, lilinisin pa naman namin yan. So, yun yung ginawa namin. Para ma-fit nyo yung TS na tank, ang kailangan nyo palitan is yung mounting niya dito sa ilalim. Yan, papa-welding nyo lang. Madali lang gawin yan. Tapos yung mounting niya dito sa may upuan. Single lang yan. Ang gumawa nito Season, yung SPG Custom, yung builder natin dito sa House of Scrum Boys. Tropa natin yan. Yung fender, ito fabricated to. Yung sukat niya, binase lang talaga na hanggang dito lang. Kasi pag masyadong mahaba, parang feeling ko pabinduro na eh. Kaya hanggang dito lang, tapos nakamount lang siya dito. Ito temporary lang tong bracket na to para makuha lang namin stance, pero gagawin pa namin yan na mas maayos. Ang unang idea kasi is maglalagay ng fender dito sa baba, pero pag nagtitrail kasi kami, naiipon yung putik, kaya nakaangat na lang siya. Pero kapag ipang street namin, baka gumawa kami ng fender na maliit lang dito. Hintayin nyo lang, gagawa kami nun. Next is yung dito. So ang ginawa ni Sean, naglagay ng dito, parang empty space. Tinanggal yung air filter, battery, nilipat namin, pinaliit, tapos nilipat. Nandito yon. So may battery yan dito, 4L, tapos lahat ng wiring dito nakagapang yan. Yan, tapos lahat ng wiring nandito. Next is ito, kasi napansin namin na kapag wala to, yung overall visual ng motor, parang makalat yung wiring dito. Although nilagyan na namin yan ng heat resistant na para pang manage ng wire. So nilagyan pa rin namin ito para, kasi feeling ko naka metal finish, tapos walang continuity yung pagka raw finish sa pagdating sa gitna. So nilagay namin yan. Tapos yung kapag tinanggal niyo dito, kasi magkakaroon siya ng empty space, yung talsik ng putik rerekta dito. So naglagay kami ng acrylic para at least transparent pa rin yung visual niya. Pero hindi pa talaga fix kung anong gagawin namin dito. Pero overall naman, okay siya para sa akin. So, malaman natin. Ito pala hindi pa tatapos kasi maglalagay kami dito ng design. Ginawa lang muna namin yung base. Pero inisip pa namin kung anong magandang design yung ilalagay dito. Kabilaan yan. Metal lang ito, kabilaan. Tapos kinat, naka-bolt, tapos naka-alalay dito, naka-support dito. Handlebar ito galing dito sa shop.
Kinuha natin yan. Base ito sa Vinduro na handlebar, yung makikita nyo online. 6 inches yung tinaas niya, tapos may support yun. So ginawa namin, tinanggal lang namin yung support para, hindi kasi maganda tignan sa, sa style ng motor na to kapag meron siyang support. Kaya tinanggal namin. Kasi mukha na siyang Vinduro pag meron nun eh. Ano, may sasabihin ka ba? Wala. Baka may dadagdag ka. Loob lang ako dito. Next is yung susian. Ito, nung una pa rin naman nandito na siya. Pero pinalitan namin ng TMX. Kapag nilipat nyo yung susian nung sa keyway, ito advice ko lang sa inyo, palitan nyo yung susian ng pang TMX. Kasi mas maliit yun, nakatago siya kapag ginamit yung pang TMX. Tapos ang liit lang niya. Yung sa stock kasi, masyado mahaba, parang dito kahaba yun. So yung TMX ganito lang. So yan, nakatago siya. Tapos ginagawa ko dito, yan, nasabit ko lang dyan. Kahit iwanan ko na yan, nakatago naman. So, next is yung EGR. Tinanggal ni Sean para mas maganda yung tono niya and wala daw backfire. Naka-open carb ako. Nag-isip kami ng way kung paanong iaangat yung hose o yung may gapang siya papunta dito. Hindi siya exposed na exposed. Pero kahit paano nako-coveran siya nito. Baka maglagay kami ng mushroom dito. Naghahanap lang kami ng mas magandang design na mushroom. Next is yung foot peg yan. Yung foot peg, pinalitan namin ng ganito. Kasi yung stock, kabila niyan. Kasi yung stock, madulas kapag maputik na yung daanan, yung sapatos niya dudulas na lang. So, hindi na siya safe at hindi na rin siya functional sa trail kapag yung stock yung gamit. So, naglagay kami ganyan. Mura lang yan, sa Shopee lang yan nabibili. Next is yung signal light. Ito yung signal light. Ordinary signal light lang naman to na may grill. Ginawa ni Sean is naglagay siya ng ganitong bracket. Yan, ganyang bracket na kahit paano may design. Tapos pinaabot niya hanggang dito. Kasi yung wire, tsaka yung thread, nakasupport dito sa ilalim ng chassis. So, nakadikit yan, tapos hindi yan gumagalaw. So, nakaipit lang yan dito. Kabilaan, yan. Yung hand grip, ito, yung mga basic, yan. Pinalda namin ng ganito kasi mas makapit to kapag naka-gloves ka. Ito yung domino. Stock yung riser lights. Ito yung 4.5 inches tapos naka-center mount dito. Yan. Pinaplan namin na baligtarin siya tapos dito naman iilagay. Kakalagay lang kasi nito. Kaka-replace lang namin ng butterfly kasi nagka-problema nung na-aksidente yung buong fork assembly ko. Yung wire, ganito pala gawin nyo. Lagyan nyo ng ganito. Yung heat resistant tapos i-bundle nyo siya na maayos para hindi siya mukhang makalat. Medyo off lang kasi sa akin kapag nakikita ko na yung motor laging naka-expose yung mga wire. Parang kahit anong ganda ng motor mo tapos hindi organize yung wire, parang napapailing lang ako. Add ko lang pala yung sa tank pang TMX to, kapag nagpalit kayo ng getong tank na pang TS, yung pang TMX pwede. Pero hindi na siya disusi. Ano yan siya? Fingerprint. Yan. Next is yung upuan. Ito, inspired to doon sa mga 70s Scrambler. Yung kapal niya doon sa mga 70s Scrambler na mga kapal. Ayan. Pero ang ginawa ko kasi, masyado kasing plain yung mga design noon. So, ang sinabi ko, lagyan ng ganitong details, tapos ng ganitong stitch para may pagkaano pa rin. Brat style. Next is yung chain guard. Ayan. Ito, nakita namin sa Too Loud Customs. Na-inspire kami gumawa ng sariling version. So, yan. Gumawa si Sean ng ganito. Tapos, naka-bolt siya dito. Tapos, naka-bolt din dito. So, stock yung swing arm. So, kapag gusto nyo, plug and play lang yan siya. Kapag nagpalit kayo ng gulong ng 2180, na-extend nyo rin pala itong side stand. Yung center stand, tinanggal ko na kasi mabigat yun. And hindi naman masyado nagamit. And technique din pala, para malambot yung clutch nyo, naglagay kayo ng ganyan. Sure ball na lalambot yung clutch nyo. Ang diskarte lang niyan, dapat yung mag-i-install, marunong magtansya kung paano kasi usually madali kayo masusunugan ng clutch kapag mali yung pagkaka-adjust ng clutch nyo. Kailangan meron daw play ito pag ginagalaw nyo. Ang ginagamit namin lang is Motul na 20W50. Yung exhaust ko, yan din yung sa unang video. Ang next plan is yung line gaganunin tapos pangat. So, may mga gagawin pa kami dito sa motor na to. And yung nakikita nyo, parang lang. Kung ano itsura niya after nung namin ma-recover din sa bundok. Yan. So, yung dito, tinanggal na rin pala namin, no? Kung nagtataka kayo. Tinanggal na namin yan kasi na-experience namin yung putik laging naiipon dito. Tapos, nahihirapan yung sprocket, kadena na umikot. So,
tinanggal na lang namin yun. Pero baka gumawa kami ng sariling design na pang-cover dito. Nag-iisip pa kami ng design. Tapos meron akong isang pirasong MDL. Ito kasi mahina kasi to. So naglagay kami nito at least kahit paano may kita ka. Kapag nagpalit pala kayo ng 2118, yung clutch cable ko nagpalit ako ng pang Supremo or Motorstar 150 yata. Hindi ko na maalala. Tapos ito mas mahaba to, pang Raider yata to. So yun lang, ang napansin ko dito is after namin gawin tong ganyang stance niya, ganyang itsura niya, napakagaan itong motor na to. Kung ikukumpara nyo sa mga scrambler na malalaki yung gulong, yun yung pinaka-advantage niya. Isipin nyo yung stock na keyway pero mas magaan pa dun. Siguro mas magaan ng less than 10 kilo, parang ganun. Kaya gusto ko tong motor na to pag mag-off-road. Although hindi siya ganun kataas, pero hindi naman kasi hardcore yung mga pinupuntahan namin kaya okay lang. Yan. So yan yung keyway natin. And umuulan kasi kaya hindi na ako nag-shoot sa labas. So dito lang. So yun lang guys. Ciao.